Edukasyon sa pagpapakatao, siyam. Mga elemento ng kabutihang panlahak. Natutukoy ang mga elemento ng kabutihang panlahak. Ano ang ibig sabihin kapag sinabing ang tao ay isang panlipunang nilalang? Para sa iyo, ano ang pinakamahirap na bahagi ng community quarantine? Kung ikaw ay mag-isa lang sa bahay habang ipinatutupad ang community quarantine, ano kaya ang iyong mararamdaman? Sumasang-ayon ka ba na kailangan mong makisalamuha at makisama sa ibang tao upang makamit ang kaganapan ng iyong pagkatao? Lipunan. Lipon o pangkat ng tao na may isang tunguhin o layunin. Kolektibo, ngunit may pagpapahalaga sa individualidad ng mga kasapi. Ayon kay Father Jose M. de Torre, maaaring mauri ang lipunan sa dalawa, natural at artipisyal. Natural ang isang lipunan kung ito'y kusang naitatag dahil sa likas na pangangailangan ng tao, tulad ng pamilya at lipunang sibil. Artipisyal naman ang isang lipunan kung ang intensyon sa pagpapatatag nito ay para sa kapakanan ng isang tiyak na pangkat. Ilang halimbawa nito ay ang paaralan, samahang pangnegosyo at non-governmental organization o NGO. Komunidad. Binubuo ng mga individual sa isang partikular ng lugar na may magkakaparehong interes, ugali o pagpapahalaga. Mas nabibigyang halaga ang individualidad ng mga kasapi. Bakit nga ba sinasabing ang tao ay isang panlipunang nilalang? Ang tao ay hindi perpekto, ngunit likas ang pagbabahagi ng kanyang kaalaman at pagmamahal. Tao ay umaasa sa lipunan upang matugunan ang kanyang pangangailangan mula sa material na kalikasan.
Ipaliwanag ang iyong pagkaunawa. Binubuo ng tao ang lipunan? Binubuo ng lipunan ang tao. Tunay na tunguhin ng lipunan. Ang kabutihan ng komunidad na dapat bumalik sa bawat indibidwal na kasapi nito. Ano ang iyong pagkaunawa dito? Kung ikaw ay papipiliin, kabutihan ng lahat o kabutihan ng nakararami? Bakit mas mahalaga na makamit ang kabutihan ng lahat kaysa kabutihan ng nakararami? Ano nga ba ang kabutihang panlahat? Ang kabutihang panlahat ay kabutihang naaayon sa moralidad ng tao at likas na batas ng moral. Compendium of the Social Doctrine of the Church. Una, paggalang sa individualidad ng bawat tao. Respect for the human person. Umiiral ang kabutihang panlahat sa lipunan kung pinahahalagahan at pinoproteksyonan ang mga karapatan ng bawat individual. This uphold the well-being of every individual, such as giving special assistance to the elderly and helping victims of natural and man-made calamities. Ikalawa, ang tawag ng katarungan o kapakanang panlipunan. Social well-being and development of the group. Ang kabutihang panlahat ay umiiral kung ang layunin ng lipunan ay ang pagunlad ng bawat kasapi nito sa iba't ibang aspekto ng buhay. This maintain a strong preference toward a group of people who are marginalized, such as the indigenous tribe, illegal settler in the stress area, or a group of women who are victim of domestic abuse. Ikatlo, kapayapaan. Peace, stability, and the security of a just order. Ang kabutihang panlahat ay umiiral kung ang mga kasapi ng lipunan ay may respeto sa bawat isa, may kapanatagan at walang kabuluhan. This refers to a society governed by rules and policy in order to maintain a healthy coexistence among the people. Obedience to existing law is not based on fear, but rather on fair policy. An ideal example of this
is a neighborhood living in peace and harmony with sustainable source for their daily needs. Lipunan sa silid-aralan. Bumuo ng 10 batas na nais mong maipatupad sa silid-aralan upang umiral ang kabutihang panlahat. Matapos bumuo ng 10 batas na nais mong maipatupad sa loob ng silid-aralan, kayo ay magpangkat sa 4. Ibabahagi ng bawat isang miyembro ang kaniyang nagawang listahan ng mga batas sa bawat isa. Mula sa individual na listahan, pipili ang mga pangkat ng batas na bubuo sa kanilang 10 kautusan ng silid-aralan para sa kabutihang panlipunan. Matapos makabuo ng listahan ng bawat pangkat, ibabahagi nila ang kanilang napiling batas sa klase. Mula sa mga binahagi ng bawat pangkat, tayo ay pipili ng 10 pinal na batas ng silid-aralan at gagamitin sa buong taon ng panuruan. Ang bawat batas ay pagtitibayin sa pamamagitan ng paglagda ng bawat isang kasapi ng lipunan o ang paglagda ng bawat isang mag-aaral sa loob ng silid-aralan.